Isang makasaysayang constitutional showdown ang inaasahang magaganap sa Lunes kung saan formal nang magko-convene ang Senado para sa kauna-unahang impeachment trial laban sa isang nakaupong vice-presidente, si Vice President Sara Duterte. Para matulungan tayong himayin ang komplikadong legal strategy na ating dapat asahan simula po sa day 1 sa susunod na linggo. Kasama natin, Attorney Tranquil Salvador, miyembro ng defense panel ni former Chief Justice Renato Corona noong 2012, managing partner ng Tranquil Law at Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Magandang tanghali po, Attorney Tranquil. Salamat for making time. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl, at sa lahat ng nanonood sa iyo. Attorney, simulan natin sa math. Dahil nagbago nga yung mga numero mula nung huli tayong mag-usap noong Mayo. Officially, in hiding na po si Senator Bato de la Rosa at detained si Senator Jinggoy Estrada. Kabi-kabila po ang nagsusulong na babaan ang conviction na threshold. Sa inyo pong pananaw, stricto ba yung nakasaad o nasasaad sa konstitusyon na 2/3 majority of all members na dapat 24 members ang Senado o may kapangyarihan po ang Senate na i-adjust ang rules base sa kung sino ang nakaupo sa session hall sa Lunes? Okay, siguro mas maganda para maintindihan ng mga nanonood, ilagay ito sa konteksto ng ating saligang batas. The provision under the Constitution was specifically determined at the time that it was drafted in 1987. Noong 1987, 1986 na iniratify ng 1987. At nakalagay doon is 2/3 of all. Noong mga panahon na yon, syempre nakikita nila na lahat ng mga senador ay present. Diba? 24, ang 2/3 nito ay 16. Now, bakit ba napakataas ng pamantayan? Bakit napakataas ng standard? The purpose of this is for purposes of institutional stability and constitutional balance. Dahil alam po natin ang impeachment ay isang mabigat na proseso. Alam rin nila ito nung dinadraft nila na madaling kubuhan ng mayorya. Kaya po nila itinaas yan, lalo pa kung ang namumuno ay ang majority. Kaya kailangan mo dyan ng supermajority na 2/3 bago ka convict. Now, balikan natin ngayon ang nakalagay sa saligang batas. Nakalagay specifically doon is the concurrence of 2/3 of all. Para maintindihan natin, nangangailangan po ito ng boto ng sumasang-ayon sa pag-convict sa kanya. Ulitin ko po, nangangailangan ng 16 na boto na magko-convict sa kanya. So hindi po ito dahil wala akong ginawa, hindi ako kasali dyan, hindi ako makaboboto, for as long as 16 ang makuha. Ito po yung ito pong sinasabi ng saligang batas, ikaw ay matatanggal. Ngayon, let us try to paint the picture kasi nga nag-iba na ang mechanics dahil nga sinabi ninyo is at large ang isang senador at isa naman ay nakapiit. Okay, ito yon. Ngayon, bilangin natin kung sakali for purposes of discussion, magiging 22. Kung 22, ilan ito? Kung 22, ang kakailanganin ay 15, nabawasan isa. Papaano kung 20? Nabawasan pa. Abay magiging 13. Ngayon, is that within the power of the Senate to do it? Okay? Kasi ine-expect ko na ito ay magiging mainit na usapin yan. Bago magbotohan, I think ito ay napakainit na usapin. Ngayon, is that within the power of the Senate? Pag-usapan po natin ito. Dalawang potential na nakikita kong maaring mangyari riyan. Maari na yung may ilan diyang senador o ilang kampo na mag-elevate na ng kaso sa Supreme Court para sabihin hindi pe pwede yung sinasabi nila. Hindi pe pwede na porket wala doon, mababawasan ng boto. Because it is not the fact of their presence. Kasi kahit hindi sila makaboto doon, wala sila, 16. So maaring iakyat yan sa hukuman, sa Korte Suprema. Isang potential scenario also is ituloy. Ituloy. Tapos magdesisyon ang Senado. Sabihin nila, okay, magdidesisyon kami, magbobotohan kami kung ilan talaga yung ang kailangan numero dahil wala kayo. Ipoposisyon nila that is a political question. That is within our power as the Senate. Ayun. So, let's say, nagbotohan sila. Let us say may outcome na. Okay, may outcome.
Hindi sang-ayon ng kabilang panig. Sandali, dapat hindi nangyari yan. Ngayon, pwede mo ba iakyat sa Supreme Court yon? Under Article 8, Section 1, ano yun? If there was grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, on what? On an actual controversy, pwede mo iakyat sa Supreme Court. So makikita ninyo, may mga potential na mga usapin dito. Kaya lang, doon sa pangalawang senaryo, pag tinuluyan nyo ng Senado na, sige, ganito na lang ang botohan dito, tapos na, may outcome na. Ang mangyayari dyan, whatever the outcome is, yung hindi nanalo, yung talo, siya ngayon maghahabol sa court. Hahabulin na yan. Tapos na eh. So these are the realities that you're faced with at this point in time. Parang lumalabas, posible hindi malayong hindi gawin yun. Alin? Ng mga Oo. senador natin. Yes, yan, kanila yan. Totoo yun. Diba? Kasi sa kita yung nag-evolve na ngayon, lalo pa, I think you're aware, at this point in time, parang nabasa ko na meron na rin isang senador na na-issue ng warrant of arrest. Ayun nga po. Sige, isama ko na muna yan bago Oo. doon sa isang follow-up ko na Oo. ngayon nga po ay nakumpirma ng nasampahan na ng non-bailable plunder case si Senator Rodante Marcoleta Okay. sa Sandigan Bayan. So, magiging grounds ba ito para masuspend o Kung- ma-disqualify siya sa pag-upo kung bilang siya- Senator Judge? Kung siya ay, let's say, mahuli, okay, or sumurrender, mababawasan ng 3. So 21. Ilan kung doon sa mga ang posisyon ay nabawasan kayo, di 14 na lang kayo. Isa na lang, di ba? Ganun yun. Kasi ngayon, presently, ang mayorya, 13. So these are the realities. Kaya lang, ang tandaan po ninyo, nananatili silang senador. Kaya nga yan ang question na palutang-lutang. Kita nyo, may nagsasabi, hindi kasi sila maboboto, hindi naman sila makakakinig, paano sila magpa-participate? Diba? Kaya makikita mo, dalawang views diyan eh. Kaya lang nga, babalik tayo dun sa essence ng saligang batas. Dito natin makikita kung paano matetest ang ating saligang batas. I really hope na sana pag tiningnan ito hindi lamang ng ng mga senador kundi ng mga prosecutor at all of these participants, sana makita nila na ang saligang batas ay hindi pangsamantala lamang. Ang saligang batas will be beyond us, even beyond our lifetime. Maliban lamang kung babaguhin ito. Maliban lamang kung mag-interpret ang Supreme Court ng kakaibang rito. Di ba? Iba kailang opinion. Kasi po, ang mangyayari dyan, ang tanong ba kung at large ka, hindi ka na senador? Okay. Meron ba, ibig po sabihin yan, pag nakakulong ka preventively, dahil nililitis ka, ay hindi ka na senador. Walang qualification ng saligang batas. Ngayon, doon mo kailangan ng paliwanag. Kasi po yung mga katulad namin, magpapaliwanag kami ayon sa aming opinion. And my opinion is inconsequential. Because opinion nila lang yan eh. At yung mga iba pang tatanungin ninyo. Pero nga, ang titingnan dito, papaano sila magboboto later on, which is a very important question siya. Attorney Tranquil, hindi ho kaya mas tama na unahin muna nila itong plantsahin bago simulan ito pong trial? Kasi paano yun? In the middle of the trial or pag malapit na ang botohan at saka questionin, teka, magbobotohan na tayo sa susunod na linggo, sakali, di ba? 90 days, 92 days yung magiging trial eh. Kunwari malapit na yung botohan. May magko-question na, di maaantala din yung pagdedesisyon ngayon. Alam mo, maganda yung binanggit mo. Yung binanggit mo, kung nakikinig sila, yung magkabilang panig, may impact yan sa mga gagawin nila. You know why? Kasi kung ako prosecution, ayokong i-rule ngayon yan. Kasi alam ko, sige, tuloy ko yan. Tapos pag malapit na, mahirapan naman sila umakyat doon eh. Sa Supreme Court, tingnan natin kung bakit sila kaagad. Kung bago magbotohan, ilang araw na lang yun. So ang prosecution yan, sige lang, bayaan mo pag-usapan yan. Bayaan mo tapos magbotohan sila doon. Ang depensa, dahil binigyan mo yung idea na yan, ang depensa, tama ka, ngayon pag-usapan natin. Kasi baka later on, maging problema yan eh. Di ba? So yung binigay mong question is a real concern. That's a real issue na kailangang harapin. Hindi, and depende kung sino na naman ang titingin. Yeah. Kung ang prosecution, mas gugustuhin ng prosecution, hindi, mamaya na yan. Kasi pag nagdesisyon ng Senado, sabihin na, okay, yun lang present. Tapos na yan. Pag naman yung depensa, sabihin, siyempre gusto nila ngayon. Kasi gusto namin yung 16 kasi medyo mahirapan kayo pag 16. Ganun ang tingin nila. So, this is a reality that they will be faced with. Tama yung tanong mo.
Kasalukuyan po nagsasagawa sila ng caucus ngayon. Baka this is something na dinidiscuss nila Yes, ngayon. Sana, sana. this early ay pinag-uusapan na nila ito. Alam mo kasi kailangan, Cheryl, maisip rin natin na this entire process is not like legal lang. Siyempre, you interview people like us na may kaunting kaalaman sa batas. Legal, constitutional, we worked up within the parameters. But the truth is, Cheryl, you've been in media for the longest time. You know that there is a political side of all of this. There are things that we will never hear. There are discussions that are only for their ears. Hindi natin malalaman. Di ba? So at the end of the day, sana narinig ka nila. Sana pag-usapan nila, di ba? But at the end of the day, we will have to see what happens. Opo. Kasi kahit na anong sabihin natin, tayo mamamayan pa rin apektado at the end of the day kung ano mang outcome niya. Aha. Attorney Tranquil, okay, wala na talaga, in hiding na talaga si Senator Bato. At nakapiit po si Senator Jinggoy. Posible, we don't know, dahil nga may isinampa ng kaso kay Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan, posibleng siya rin. Pero pwede, sabi nyo nga, nananatili silang senador. Pwede ba silang maging bahagi online? Or this is something, kasi di ba pinaglalabanan din to O kailangan talaga, it says strictly sa batas, na they have to be physically present. Yes. Okay. Ideally, maganda nandun sila. Ngayon, siyempre, merong mag-a-advocate niyan. Hindi pa naman sila tanggal. May presumption of innocence sila pero para yan, i-allow ng Senado, kailangan pagtotohan nila. And I don't think they could get the numbers to have an online participation in all of this. Yun ang aking pananaw. So hindi ko nakikita na i-allow yung online participation nila. So kailangan face-to-face. Kaya nga yan, magiging maigting ang usapin pagkatapos yung sinasabi mo, this is a real question. Ilan ba ang boto? Kasi kung talagang classroom discussion lamang, di ba? Classroom discussion, tanggalin mo lahat ng personalities. So sabihin mo lang yan, this is 2/3 of all. Pero nag-iiba ang complexion kasi because of these other factors present now with us. Kasi pag pinayagan nila to, balik tayo sa 24, 2/3. Kasi nandun sila lahat di ba? Pinayagan na mag-participate as Senator Judge. Kaya nga, and let's do a flip side of all of this discussion. Let us say, hindi lang, 3 ang wala, madagdagan pa yung wala. Kung susundin mo yung mandate ng Constitution, this is a his. Dapat ganun yun Kasi pag bibigyan mo talaga ng ibang anggulo yan, talagang maguguluhan kasi, oo nga pwede kasi wala. It's not the fact of their participation. It's not the fact of there is someone in their seat. It's the fact of the Constitution saying, do you get the 2/3? Pero kung sakali tinanggal nila yan, na sinuspend, hindi lang suspend, tanggal na senador yan. Ayaw talaga, wala akong duda doon. Mababawasan talaga ang numero. Okay. Matanggal o mag-resign, ano yun? Wala na Yun. Bababa ang numero doon. Okay, puntahan ko po yung magiging unang araw ng trial. Sa unang araw ba, aasahan na po kaagad natin yung pag-arangkada ng mga testigo at ebidensya o masasakop lang ito ng mga formalities, pagbasa ng artikulo at mga preliminary motions? Palagay ko, wag lang na may mainit na musyon, itutuloy nila yan Kasi siyempre, unang araw yan, ang buong Pilipinas ay nakatune in sa kanya. Oo. Pag walang nangyari yan sa unang araw, parang TV yan wala naman pala Huwag na natin panoodin yan. Ganun yun. So I foresee, binanggit na kanina, babasahin ng pre-trial order, hindi ka masyadong mahaba yun. I foresee that the prosecution will make their opening statement. Okay? Maaaring 2 sa kanila, ilalatag nila kung ano yung kanilang kaso para mas maintindihan ng Pilipino. Tapos doon, bibigyan ng pagkakataon ng depensa para ilatag naman ang kanilang defenses. Bakit dapat hindi paniwalaan ang ebidensya na ilalatag ng prosecution? So 2 yon. So pag natapos iyon, paliban pa doon sa ibang palagay ko matters na di-discuss ng Senado, sa tingin ko, magpipresenta sila ng unang testigo. Kasi nakatune in ang buong Pilipinas dito At hindi mo ba napansin, mismo sa balita mo, ang lead prosecutor for that day, puro congressman. Nakita mo, puro congressman. Kasi this is, di ba, nakita mo, congressman, in-enumerate nyo Kasi gusto lang makita rito, this is a statement day This is a statement position. This is a statement for them. Kami, prosecutors kami, kaya namin humawak ng kaso. Because in the past,
there have been problems about the prosecution presenting evidence. So dito papakita nila kung preparado sila. Hindi nyo kami pwedeng sukatin. Kaya namin humawak ng kaso. I think yun ang plano nila pakita. Kaya inuna nila yun eh. Inuna nila yung grave threat sa tingin ko. Kasi yung grave threat, hindi siya ganun ka-complex in terms of maraming dokumento. Alam mo yung maraming ebidensya. Kasi pagdating yan dun sa ill-gotten wealth, SALN, okay? Yung sa AMLA, mapapel masyado. Maraming dokumento yan. So mabusisi yun. Una, pwedeng mainip ang tao. Pangalawa, pag hindi mo na-capture imagination ng tao, yung nagpipresenta ng ebidensya, matagal masyado. Pero this is something on a first day would be, again, as I said, this is legal, constitutional, political, it captures interest. Pag-uusapan. Optics, mahalaga, no? Yes. Attorney I Tank. think you know that, Cheryl. You've been there for the longest time. Yes. Naramdaman ko yun. Na, Oo, marami diba? na akong impeachment na Nakita nung pinagdaan. araw pa, nakita na tayo. Oo, attorney. Isa pa, sa Lunes, matapos basahin po ng clerk ang pre-trial order, yung posibleng magbobotohan din para i-unseal yung green box na naglalaman po ng tax at private bank records ni na Vice President Sara Duterte at mister niyang si Attorney Man Scarpio. From your experience sa Corona trial, kung saan naging turning point po ng buong kaso, yung bank records, makukontra nga ba ito ng depensa? Ako tingin ko lang pag kasi inalaw nila yan na maging discussion point, yung box na yan, baka hindi sila makapagpresenta ng testigo eh. And because that is not relevant to the articles that they will present, pwede lang sabihin, mamaya na natin yan. Di ba? Pwede. Kasi ngayon, pag-aawayin natin, sasabihin na, this is a waste of time. Why will we discuss this? We're ready with our first witness, and our first witness is on the grave threats. Huwag na natin muna, kasi mauubos yung oras yan. Pagtatalunan yan eh. Baka mahina ang 45 minutes yan, isang oras, pagtalunan nila yan. Hindi ba? So, sasabihin nila, let's put that aside for now. Hindi naman, tsaka natin pag-usapan, pag yun yan yung relevant matter na artikulo, na pag-usapan natin. So, tuloy. Yun yung expect ko. Doon sa tatlong artikulo, yun nga ba ang pinakatamang strategy kung ikaw yung kasama sa prosecution, yung grave threat? Opo. Palagay ko, okay tingnan natin On the legal, pwede naman nilang gawin yan On the constitutional, that's part of the articles of impeachment. I think malaking bagay dyan on the political Kasi yan, una, katulad ng sinabi ko, kailangan mo yung magka-catch ng interest ng publiko. Yung simple na maintindihan ng publiko, no, ba't gagawin sa Pangulo yun? Tatahodin mo, Pangulo ng Pilipinas. Ganun yun. Pangalawa, critical din, yung perception dun sa team ng prosecution. Kasi sa unang yan, grave threats may andyan mga elemento, mahahawakan nila yan. So yung congressman, pag natapos niya ng buo yan, na maayos ang presentasyon niya, mga congressman na sabihin, kaya nila. Ganun ang dating doon. Marunong to mga to, kaya nila. Kasi mahirap po talagang sa totoo. Ang ina-expect ko, pagdating sa AMLA, private prosecutor hahawak niya. Yun ang basa ko. Kasi masalimuot sa dokumento. Masalimuot sa dokumento, kailangan isa-isahin mo, kailangan na i-guide mo talaga yung testigo mo at marami ako na-expect na objection doon. Ay di objection here, objection there, magtatagal doon. Pero ito meron pang video, kailangan mo authenticate lamang yung video. Pag nasabi that it is authentic, it was not spliced, it was not, hindi naputol yan, tuloy. Di ba madali? Tapos tatanungin mo lang yung mga testigo Medyo smooth yung presentasyon. So pag nahawakan na maganda ng prosecution yan, ang dating, magaling ang prosecution. Kakapit ang magtaong Ganon. bayan. Kasi importante yun Remember, kasi in the past, di ba, doon sila na, doon na weaken ang prosecution early on So I think they're aware of that. That's why they want to start with this. Pero hindi natin maiaalis yung kahalagahan or kagustuhan talaga nila na maisama itong green box. Oh, yes. Ilalaban Kasi at ilalaban yan at the right time. Pag-uusapan time. na. Oo. In fact, hindi rin ako masusurprise kung ipipilit nila yan. Sa- Ipipilit nila sa simula. Oo. Pero again, I expect the presiding officer, dali ba? Sino ba yung testigo nyo? Kasi publicly, dineclare na nila yung unang article tatalakay nila, grave threat, di ba? Anong relevance yan sa grave threat?
Sabihin na, huwag na muna yan. Didiscusin natin, huwag kayo mag-alala, isa't tabi muna natin yan. Di ba? Ganun ho yung nakikita ko. Attorney Tranquil, sa 92 days na inilaan ng Senate Impeachment Court para sa trial, 31 days sa issue ng confidential funds at 8 araw lamang para sa aligasyon ng korupsyon sa DepEd. Sa palagay nyo, malakas ba itong case layout din ng prosecution? Ano yan yung pag ano niyan, yung pagsasabi ng number of dates, hindi days, hindi pa natin masasabi kung gaano kalakas. Yung ano lang, structure, framework, pwede. Pero depende kung sino mga testigong uunahin nilang ipresenta. Kasi sa rules of court, no, na palagay ko, basic guidance from there, ang dapat mong ipresenta, the most important witness lagi sa una. Sa kada artikulo, the most important witness rule. And ideally, yung testigong pinresenta mo should have been subjected to cross-examination, redirect, and re-cross-examination on the same day. Para pag uwi niya, tapos na. Para mabilis. Huwag lang nasaksakan ng haba ng direct examination. May mga ganong kaso. Sobrang haba. 2-3 hours. Dahil sa napakadaming dokumento, iisa-isahin talaga yan. Gaano magiging ka-critical yung papel ng presiding judge para panatilihing mabilis at maayos po yung takbo ng paglilitis ng walang delay? Napaka-critical. Kasi nga, yung, let's say, may nag-object. Sabihin niya, objection, Your Honor. That's misleading. That is incompetent. Sabihin niya, di ba? Objection, Your Honor. He will have to rule Sasabihin niya, kung ginrant niya yan, sustained. So pag nakita niyo sa TV na nakangiti yung abogado, pag granted, sustained, ibig sabihin, galing ko. Pag naman sinabing So may overruled, punto, denied. that's why they want cheese, no? Oo, yung ano, tapos yung, kung ano-ano pang hinaharap na tanong, marami kasing legal question na pwede i-raise. Not that we are saying that all of this is legal, hindi po. Kaya lang kasi may proseso, may legal na proseso na kailangang sundin. Ngayon, for instance, merong nag-object na senador, sandi, parang mali yung ruling ng presiding officer. This is my view, I object. This is my view. Tapos may mga sumunod. Ay baka mag-vote sila on the floor. So that can delay, di ba? Nakita nyo nung araw, balikan natin yung dalawang nagkaroon ng trial. Yung kay President Estrada, naalala nyo ron? Pag nagtalo sila, matagal, di ba? Bawat senador, 2 to 3 minutes magsasalita. And remember, ang presiding officer pa noon, Chief Justice ng Korte Suprema. The President was on trial, di ba? Yes. Itong doon kay Chief Justice Corona, who was the presiding officer, the Senate President. Siyempre kasi, nagkataon na ang Senate President ay abogado. Okay? Si JPE. So Yes. makita, rule siya, di ba? Nagdi-defer din yung the rest of the team. Wag Ngayon, lang, paano nagdi-defer. ngayon, Attorney Tranquil? Although sinasabi dapat yung Senate President, which is of course Senator Win Gatchalian, at aminado siya na sabi niyang marami siyang pag-aaralan, talagang kailangan niyang mag-aral, na nung una ay gusto nilang ilagay si Senator Cheese Escudero na kung pagbabasihan natin, makes sense dahil siya ay isang abogado. So talagang advantage kung ang ilalagay mong presiding officer ay maalam na talaga sa batas, sa korte, ano po, na Yes. isang lawyer. Pero ano nga ba, kayo, anong basa niyo doon? Tingnan mo, kasi nabawasan nga yung minorya Tandaan mo, wala na. Hindi makapag-participate sa deliberation si Senator Estrada, Jinggoy. At large si Senator Bato. Depende kung mag-i-issue ang Sandigan Bayan ng kasi final na yung criminal information sa Sandigan Bayan yan kay Senator Marcoleta. Depende kung mag-issue ng warrant of arrest. Pag nag-issue ng warrant of arrest at wala si Senator Marcoleta dyan, mababawasan ang mga vocal dun sa minority. Mababawasan. Andyan si Senator Cayetano, yung magkapatid na Cayetano, di ba? Pwede, pero very vocal si Senator Alan, right? Tapos sino pa? Baka si Senator Amy. So medyo hindi natin alam kung this will contribute to sa swiftness ng process, no? But I still believe na maraming discussion dyan. So yung presiding officer hanggang ngayon hindi pa, baka kasama na naman. Ito, nagsasagawa sila ngayon ng caucus para sa final na magiging presiding officer. So nandun pa yung posibilidad na ipupush talaga or ipipilit nila na pinaka-best na maging presiding officer ay si Senator Cheese or iba pang abogado. Hindi pala kailangan naman na Senate President ang presiding officer. Kasi according to the resolution 430, pwede lang pagbotohan
among themselves. Pero just to be very clear, no, pwede rin naman na magtulungan sila na si Senator si Senator Win as Senate President mag-preside, kung magtulong-tulungan sila, ma-achieve naman nila yung objective na yun. Kasi 'di ba, pag pagtulungan nila yung hindi na pag maliwanag naman ang issue, hindi na hahaba, 'di ba? Tapos siyempre naman 'yan, may mga team naman 'yan eh. Sigurado ako yung Senate President, si Senate President Win, merong legal team 'yan. At sa ngayon pa lang palagi ko binibrief na siya diyan eh. Sa pag-rule, sa authenticity, gano'n 'yan. Ma-handle naman yan kung sakaling siya. Attorney Tranquil, paulit-ulit yung pinapaalala sa publiko na maging mapagmatyag at magmasid sa trial. Ngayon binuksan na sa general public ang trial pero dahil sa space constraints ay 161 seats lamang po yata ang na-allocate sa plenary hall. 61 lang pala. 61 lang. 61. Nasobra ako na 100. Okay. Lahat tayo manonood lang. 61 lang yung seats po na na-allocate sa plenary hall at first come, first serve basis pa. Sa tingin nyo, may mas maigi ba dapat na gawin para masigurong makakapagbantay po ang publiko? Well, naman yan, palagay ko makakapagbantay. Lalo pa ngayon na very active on social media. Unlike noong 2012. Noong 2012, hindi pa active on social media. Naalala mo noon, may balita, lalabas sa gabi, o bukas ng umaga, whether radio or TV, meron rin broadsheet, lalabas bukas ng umaga, or may pahabol na nagsisimula pa lang talaga online noon, di ba? Lalabas sa gabi yung online. So hindi pa ganoon noong 2012. Pero ngayon kasi, the very moment these things are happening, baka may mga balita nang lumalabas. If you would note, pag let's say, merong testigong hindi pinaupo sa witness stand o may objection, minsan lumalabas na. Kaya nga kailangan tayo maging more discerning, more vigilant, kasi hindi natin alam kung yung truth ng actual na nangyayari. Kasi iba yung minsan passed on information eh. Lalo na, na-filter na ba yan? Na-presenta na ba yan in a manner that they would want the public to appreciate it? Medyo mabigat. Kaya nga kahit ako pag nakita ko sa online, ganito, may warrant, pupunta pa rin ako, isa-search ko pa rin yan para malaman ko kung actual. Just to verify. Ganun po. Well, sabay-sabay po tayong tututok sa Lunes and kami po ay umaasa na muli makakasama ka namin sa pagbabantay po dito sa impeachment trial. Attorney Tranquil, basta Yes. and I hope you Basta make yourself patabihan ako. available to us. Yes, On the spot kita. Okay. Marami pong Sige salamat lang. for making time. Marami po kaming natutunan. Attorney Tranquil Salvador.